Sa mga gilid ng kalsada sa Tublay Benguet, makikita ang tuneto-niladang mga gulay gaya ng umbok. Ang mga ito, pinili na lamang itapon ng mga magsasaka gaya ni Tatay Kenson mula bayan ng Bakod. Imbis kasing kumita, lugi pa dahil sa mababang presyo at sa mga gastos sa pagpapadala ng mga ito sa trading post sa bayan ng Latrin at Benguet. Thursday pa yung nakapila kasi. Yes, sir. Thursday, Friday, at saka nung sa Saturday, mga alas 2 ata yun na pumasok ako. Pagdating ko doon, talagang hindi tiningnan ng mga buyer yun, hindi pwede daw kasi na may lusaw na. Mahirap na kasi ano pa kami, utang uli. Kasi pag hindi magtanim, walang makain eh. Talagang yun ang hanap buhay. Gaya ni Tatay Kenson, ilang mga magsasaka rin ang pinili na lamang nilang itapon ang kanilang mga pananim. At itinapon na lamang ng mga magsasaka. Dagdag pasakit pa sa kanila ngayon ang tuloy-tuloy na buhos ng malakas na ulan sa probinsya. Hirap silang magtanim, nasisira rin ang mga pananim. Tila bumababa rin daw ang demand, kaya't sumabay ang pagbaba ng presyo. Gaya ng umbok na naglalaro ngayon sa 10 pesos hanggang 45 pesos kada kilo. Repolyo na 3 pesos hanggang 28 pesos. Radish na 8 pesos hanggang 65 pesos. At carrots na 10 pesos hanggang 40 pesos. Pag typhoon kasi, pag 3 to 4 days, parang tapos na siya, and then we can already look into yung mga damages. Pero ito kasing tuloy-tuloy na pag-ulan, talagang grabe ang epekto nito. Kasi, syempre, nahihirapan na yung ating mga soil na mag-hold ng lupa, nagkakaroon tayo ng mga induced na mga landslides, mga rock slides, and nakaka-apekto yun sa transportation ng ating mga agricultural products to the trading centers. Hindi naman natin pinapabayaan yung mga farmers natin. So, continuous pa rin yung ating kadiwa, yung ating market matching ng ating various agricultural products to institutional buyers. Ngayon talaga is very challenging considering that our buyers, they also come from Manila, from sa baba, and then may mga affected areas din doon ng mga pagbaha, mga ganyan sa transportation. But base naman sa monitoring ng ating AMAD is meron pa rin tayong mga buyers na pumupunta dito Sa ngayon, nananatiling hamon ang muling pagbangon ng mga magsasaka sa Benguet habang patuloy na pinapadapa ng habagat ang kanilang mga pananim. Muli nilang hiling tulong mula sa pamahalaan para kahit sa kakaunting paraan makabangon man lang sila sa pagkaluging pinagdadaanan. Ako si Angel Arquero para sa Nation on the Move.